Sa panahong ito mga kababayan, ano po sa tingin ninyo? Maituturing pa ba natin na kagalang-galang itong mga senador ngayon? Ha? Oh, itong mga senador. Saan? Siyempre naman, oo, ang tinutukoy ko dito ay ang mga senador sa Senado. Wala namang wala namang senador sa pinilakan tabing, 'di ba? Senador na artista meron. Pero senador sa entablado, sigurado ako, 100% wala pong senador sa entablado. Wala mga babayan. Hindi ko naman po nilalahat-lahat ng ating mga senador magiging unfair naman sa iba nating mga matitino na senador ngayon dyan po sa Senado. Maliwanag ha? Oh, mga matitino ha? Senador sa Senado. Oo, hindi senador sa entablado. Maliwanag. Okay. Dati kasi mga kababayan, kapag sinabi mong senador, kahit itong mismong institusyon ng Senado o itong Senado mismo, yan tinatawag nating mataas na kapulungan. At ang mababang kapulungan naman ay ang House of Representatives. Talagang mga kagalang-galang ang mga nandyan, mga congressman, senador. Talagang pag sinabi mong congressman, mapapagalang ka talaga dahil nga yan yung tinatawag na yan ibinoto ng taong bayan yan. Sila po ay binoto ng taong bayan. Kaya kung tawagin natin diyan ay mga honorable. Di ba? Pero ang nakakalungkot, itong 13 senador na kaalyado po ni Sara Duterte ay halos lahat. Halos lahat yata ay nahaharap sa iba't ibang klase ng problema. Problemang may kinalaman po sa korupsyon, yung iba naman po ay nasasangkot sa iba't ibang mga kontrobersya at mga pangakong hindi naman po natupad o tinatawag na pangakong napako na. At sino-sino ba ang mga ito? Hindi ko na po sila lahat maisa-isa ha, pero babanggitin na lang natin yung iba rito na medyo talagang sikat na sikat ngayon. Itong si Boy Dila, tingnan muna. Bakit nga pala tinawag or inalyas ang Boy Dila itong si Joel Villanueva? Boy Dila. Wala akong matandaan na pa-comment naman po mga kababayan kung bakit po binigyan ng AKA o kaya alias itong si Senator Villanueva, alias po, inalyasan ng Boy Dila para malaman ko naman po, paki-comment naman Siya po kasi ay nasasangkot ngayon sa maanumalyang flood control insertion. Yan po si Joel Villanueva. Sino pa? Itong si Chis Escudero. May kasong grab po at nasasangkot din di umano sa flood control scam. Talaga naman parang puro sa flood control sila. Siguro nagpapatunay lamang na maraming pera diyan sa sa flood control yung magkapatid na Cayetano, ganun din. Si maliban po sa 10K, yung 10K issue ni Alan Cayetano, tinawag din itong magkapatid na ito na King and Queen of Drama. Dahil nga po doon sa naging o kaya doon sa nangyaring drama-drama daw po doon sa sa Senado nitong mga nakalipas sino pa? Si Robin Hood Padilla. At ngayon ay tila nahaharap din sa patong-patong na kaso kaugnay po ng pagtakas ditong si Bato de la Rosa palabas ng Senado At gaya ng vlog natin kanina, ay nangangamoy din yata na ICC ito. Di ba? Si Jinggoy, ay nako, isa pa ito. Flood control din. Nanganganib din na makulong. Makukulong muli. Nang galing na nga sa loob ayaw pa magtino. Gusto pang bumalik. Ayan, parang susunod siya ulit kay kaibigang Bong Revilla na sa kasalukuyan po ay nakakulong. Mabuti naman kung magkita sila doon para may makakwentuhan naman itong dating senador natin, si Pogi. Yeah. Yung magkapatid na Villar nga din po, parehong may kinakasangkutan ding kaso. Si Mark ay sa flood control din yata. Pareho na nasasangkot din sa flood control scam. At baka isa rin ito sa masasampahan po ng plunder yung kanyang kapatid, ganun din nga. May mga kinakaharap din itong si Camille Villar na parang mga criminal case yata.
Criminal case sa Department of Justice at ito ay may kaugnayan sa Securities and Exchange Commission. At maging sa flood control, gaya ng sabi ko kanina, mukha yatang nasasangkot din ang kanyang pangalan. Sino pa ba? Ay siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan itong si Senator Bato de la Rosa na ngayon po ay itinuturing na isang pugante. Nagtatago sa batas. Kanina po, napanood ko po yung kapihan at nandun po si Director Matibag. Ayun, talagang pinaliwanag po ni Director Matibag. At sinabi rin niya, inamin din niya na medyo talagang medyo challenging itong gagawin pong pagtugis dito kay Bato de la Rosa. Dahil nga po, ito ay dating sundalo. So tama yung aking analisasyon dun sa unang vlog natin na mahirap talaga ang gagawing pagtugis dito kay de la Rosa. At idagdag mo pa doon sa sinabi niya na maaring ang armado talaga itong si Senator Bato de la Rosa. Ang tawag nila doon matapang na senador. Yung matapang na senador natin. Ay muntik natin makalimutan nga pala itong si Bongo. Na ngayon ay matunog ang balita. Ang balita na next in line sa ICC warrant itong si Senator Lawrence Bongo. At sigurado ako sa mga oras na ito. Aligagana rin yan. At baka nga kulang na rin sa tulog ang butihing senador natin At baka gumaya rin kay Senator Bato de la Rosa na matutulog, nakapikit yung isang mata, nakadilat yung isang mata. Ganun talaga. At balita nga pala dito kay Bongo ay may kakaharapin din yatang kaso dito sa Pilipinas. Hindi ko lang masyadong napanood kanina yung balita. Yan, Senator Bongo, Pilipinas at saka ICC mag-uunahan. Pero siguro sa tingin ko nagdadasal na ito si Bongo na sana maunang magkaso na yung Philippine Court sa akin. At pag nakulong na siya dito, ay hindi na siya po pwedeng ibiyahe papuntang ICC. Ihintayin muna na matapos po yung kaso ni Bongo dito bago siya ibiyahe papuntang ICC para sa paglilitis. Ganun po yon. At ang pinakabago ngayon, mga kababayan, ay ito pong si Senator Marcoleta. Si Marcoleta kung tawagin ng mga viewers natin, si Makulet. Siya po ay nahaharap ngayon sa kasong plunder. At yan po ay may kaugnayan doon po sa 75 million na donasyon na ibinigay sa kanya bilang campaign donation sa noong nakalipas na halalan. Di ba? Naalala natin yan. Doon sa pagtakbo niya bilang isang senador. Ang plunder case po ay nakasampa na yata sa ombudsman. So, ayan, naghihintay na lamang po tayo ng susunod na aksyon ng ombudsman kung ano po mangyayari. Pero sigurado na po yan. Ang mga nabanggit ko po ay ilan lamang sa ating mga senador na sangkot o kaya nababahiran ng iba't ibang mga kontrobersya o kaso na halos lahat money involved, lahat pera talaga, pera ang pinag-uusapan, money talks. Ganun na ba talaga ang ating mga mababatas? Ang hirap intindihin, mga kababayan, sila po ay mga mambabatas na dapat sana ay gumagawa ng batas para sa ikagaganda ng buong Pilipinas o itong ating bansang Pilipinas. Hindi. Parang yun na nga, pera ang nasa utak ng iba sa kanila. Naturingan silang mga kagalang-galang, mga honorable. Pero mukhang Jose Rizal. Jose Rizal, alam niyo Jose Rizal, tingnan po ninyo yung coin natin na may mukha po si Jose Rizal doon. Ibig sabihin, biro lang yun. Pero totoong ganon. Mukhang Jose Rizal ang ilan nating mga senador. Tapos ngayon, mga kababayan, ay sila po ay tatayong mga senator judges. At yan po ay sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yan, magsusot sila ng robe, at magsisilbing mga hurado. Samantalang sila mismo ay nahaharap sa iba't ibang mga kontrobersya, corruption, malversation, plunder, at kung ano-ano pa. Tapos sila pa ang mag-judge. Kaya ang big dollar question is, do they have credibility to judge someone else? At dito na rin pumapasok yung kasabihan. Palayain mo ang magnanakaw dahil siya din ang magpapalaya sa iyo
balang araw. Wala na po. Sirang-sira na po. Oo, sirang-sira na. Totoo po, sirang-sira na po ang ating Senado. Bumagsak na nga po ang rating ng ating Senado eh. At bumagsak po yan sa pinakamababang antas. At yan po ay naitala po sa pamumuno ni Alan Cayetano. Sigaw ng taong bayan, alisin ang Senado, i-abolish ang Senado, wasakin ang Senado. Ikaw, sir. Ikaw, ma'am. Ano naman po ang isisigaw mo?